Pamagat. Ang babaeng naglalakad sa dilim. Sa probinsya ng Pangasinan, may isang lumang bahay na tanyag sa mga kwento ng kababalaghan. Ito'y may kakaibang kasaysayan na umiikot sa isang babaeng lumalabas sa gabi. At ang bahay na iyon ay ang bahay namin. Noong una, hindi namin pinaniniwalaan ang mga kwento tungkol sa babaeng iyon. Ngunit isang gabi, habang ako'y naglalakad pa uwi mula sa isang kaibigan, nakita ko ang isang madilim na silhouette ng isang babae sa kanto ng labas ng aming bahay. Nagtaka ako at iniisip na baka ito ay isang kapitbahay lamang na naglalakad lang pa uwi. Ngunit habang lumalapit ako, napansin ko na ang babae ay walang mukha. Ang kanyang mukha ay parang itim na walang anumang detalye maliban sa isang malalim na ngiti na bumabalot sa buong mukha niya. Nanginginig ako sa takot, ngunit biglang nawala siya sa aking paningin nang bigla akong napatingin sa ibang direksyon. Nang tiningnan ko ulit sa kanyang pwesto, ay wala na siya doon. Simula noon, araw-araw ko nang nakikita ang babaeng iyon sa mga madidilim na kanto ng labas ng aming bahay. Sa tuwing lumalapit ako, ang takot at kaba ay bumabalot sa akin. Ngunit wala naman akong magagawa kundi dumaan doon. Ang ginagawa ko na lamang ay yumuyuko ako at tumatakbo. Isang gabi, umiral ang pagiging matapangin ko. At naisip ko na paano kung tinatakot ko lamang pala ang aking sarili. At paano kung kumot lang pala iyon. At nai-imagine ko lang yung ngiti at mukha dahil sa kung ano-ano ang iniisip ko. Kaya naman nung gabing iyon, nang mag-isa ko sa bahay, napagpasyahan kong maghanap ng kasagutan. Naghanda ako ng flashlight at isang baterya. Nang mag-uumaga na at walang ibang kasama sa bahay, nagtungo ako sa pinakamadilim na kanto ng labas ng aming bahay kung saan madalas kong makita ang babaeng iyon. Pagdating ko doon, ang kadiliman ay tumataas at ang hangin ay bumabagtas sa aking balat na parang naglalaro ang mga kaluluwa sa aking paligid. Habang nagmamasid-masid ako sa paligid, bigla kong nabaling ang aking paningin sa kabilang kalsada at doon ko nakita ang babaeng walang mukha na nakatayo sa kabilang dulo ng kalsada. Natakot ako noong una, ngunit ang iniisip ko na baka kumot lang iyon ng kapitbahay namin. Kaya naglakad ako papalapit sa kabilang kalsada upang tingnan kung ano talaga ang aking nakikita. Ang takot at kaba ay pilit kong pinipigilan. Ngunit habang papalapit ako, tila ba may malakas na agos ng hangin at lumalakas ang pintig ng aking puso. Nang ako'y malapit na, ang inaakala kong kumot ay biglang humarap sa akin at ngumiti ng nakakatakot. Tinawag niya ako sa aking pangalan. Ang kanyang tinig ay tila nanggagaling sa pinakailalim ng kanyang kaluluwa. Hindi ko matiis ang kanyang boses at ang takot na aking nararamdaman. Kaya bigla akong tumakbo palayo, pabalik sa aming bahay. Mula noon, ang presensya ng babaeng iyon ay hindi na naglaho sa aking isipan. Bawat kanto ng aming bahay, bawat silong ng aming tirahan, naroon siya, naglalakad sa kadiliman. At sa tuwing ako'y nagigising sa gabi,
Ang kanyang ngiti ay hindi ko makalimutan. Patuloy na bumabalot sa aking mga panaginip. Pamagat, ang taxi sa Balete. Nang gabing iyon, may usa-usapan sa aming lugar tungkol sa pagpapakita sa puno ng Balete. Hindi ito ang unang pagkakataon na naririnig ko ang mga kwentong bumabalot sa lugar na iyon. Ngunit bagamat may mga nagsasabing ito ay pawang kwento lamang, hindi ko pa rin mapipigilang madama ang kaba sa aking dibdib nang magpasya kaming maglibot sa paligid gamit ang tricycle. Kasama ko ang aking mga kaibigan na si Rico at si Mabel. Nang biglang magpasya kaming dumaan sa Balete Drive. Ang aming tricycle ay unti-unting umandar papunta sa dilim ng gabi. At sa bawat hakbang na aming tinatahak, tila mas bumibigat ang presensya ng lugar. Ang malamig na hangin na aming nararamdaman ay parang may tinatagong mga misteryo. At sa bawat buga ng aming hininga, ay pakiramdam namin ay may aninong sumusunod sa amin. Sa gitna ng aming paglalakbay, biglang may isang taxi kaming nadaanan. Hindi ito kakaiba sa unang tingin, ngunit sa paglapit namin, biglang nagdilim ang paligid. Ang ilaw ng mga poste ay tila nawala, at ang tanging liwanag na bumabalot sa amin ay ang mabangis na ilaw ng taxi. Napansin naming hindi gumagalaw ang taxi. Tila ba hinihintay ang isang pasahero? Huwag na natin pansinin, magpatuloy na lang tayo baka kung ano pa yan. Bulong ni Mabel na maririnig mo sa kanyang boses ang takot. Ngunit hindi ko mapigilan maakit sa misteryo. Lumapit ako sa taxi na tila ba tinatawag ako pabalik sa kanya. Ngunit sa sandaling iyon, ang aming tricycle ay biglang naputol ang ilaw. Hindi namin ito pinansin dahil na rin sa takot sa lugar at dahil na rin sa mga kwentong narinig namin, kaya ayaw namin ihinto ang tricycle. Nagpatuloy kami sa pagtahak ng lugar. Ngunit ang aming tricycle ay biglang huminto. Hindi ito gumagalaw kahit anong gawin namin. Ang aming kaba ay lalong lumalalim habang unti-unti kaming nilalapitan ng anino ng taxi. Siguro may sira lang yung tricycle, ani ni Rico. Subalit ang kanyang boses ay puno na rin ng kaba. Nang maramdaman namin na ang taxi ay malapit na sa amin, ay biglang nagdilim ang paligid. Ang taxi ay biglang nawala. At tila ang aming tricycle ay nababalot na ng kadiliman. Narinig namin ang isang boses sa aming mga isipan. Isang boses na puno ng galit at poot. Kayo ay hindi dapat nandito, ang sabi ng boses. At sa bawat salita, parang dumadagundong ang lupa. Natakot kami ng husto at agad kaming tumakbo palayo. Sa pagtakbo namin, unti-unting bumalik ang liwanag at sa wakas ay nakarating kami sa ligtas na lugar. Hindi namin alam kung ano ang nangyari sa amin sa Balete Drive. Ngunit isang bagay ang sigurado. Hindi namin malilimutan ang nakakatakot na karanasang iyon. At kahit na anong mangyari ay hindi na kami babalik sa lugar na iyon dahil baka sa susunod na pagkakataon ay baka hindi na kami makaligtas.